Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, isang cellphone charger. Hindi daw ito nagpa-power at saka walang output. So ang gagawin natin dito bago tayo mag-repair ay i-troubleshoot muna natin. Ang tinatawag na pag-troubleshoot ay hanapin natin ang sirang piyesa para yun ang papalitan natin para ma-repair ang circuit. So, sa pag-troubleshoot, gagamitin po natin yung ating mga mata. Tingnan natin kung ang mga piyesa ay sunog o na-deform. Yun ang titingnan natin. So, yan. Hindi naman ito sunog. Yung capacitor, kakapain po natin yung ibabaw. Kung lumubo ba. So far, okay naman itong dalawa. Saka ito. Tapos, itong maliit na capacitor, ito. Titingnan natin, yan po ay lumubo. Tandaan po natin, pag lumubo ang capacitor, ibig sabihin, dapat na po yang palitan. Dahil yan po ay sira. Magpapalit tayo ng capacitor, 10 microfarads, 50 volts. Tapos tingnan natin dito sa ilalim kung merong sunog na SMD o surface mount devices. Ito ay optocoupler. Hindi naman siya sabog. Ito ay diode. Ito ay Zener diode. Okay naman. Ito, Zener diode din ito. Ito ay bridge diode. So, dito, so far okay naman ito. Hindi siya sunog, hindi siya sabog. So, sunod na gagamitin natin ay digital tester. Gamit tayo ng digital tester para maghanap pa ng ibang sira kung bakit hindi nagpa-power ang charger na ito. So, gagawin natin ay magre-resistance checking tayo. Set natin ang resistance dito sa 200. Check natin ang resistance ng resistor na 10 ohms dahil iyan po ay nakakabit dito sa line 1, hindi kaya sa line 2. Sabihin natin ito ay line 1. Ang isang terminal ay nakakabit sa line 1, tapos yung isa namang terminal ng resistor ay nakakabit dito sa diode. So, sukatin natin ang resistance. Dapat mayroon tayong masukat na 10 ohms. Lagay natin ang test prod sa dalawang terminals ng resistor. Ayan, OL lang po ang ating nakita. Ibig sabihin, yan po ay open line. Ibig sabihin, sira ang 10 ohms resistor na ito. Dahil wala po tayong na reading na resistance. Dapat po tayong magpalit ng 10 ohms resistor. Sunod, i-check natin itong fusible resistor. Ayan. Meron naman tayong nasukat na 4.1 ohms. Yan po ay okay. Sunod natin i-check ay itong mga diode. I-set natin ang ating digital tester sa diode mode. Ayan, naka-diode mode na po tayo. Ayan. Tapos, check natin ang Zener diode. Meron po tayong 0.469 volts. Yan po ay forward voltage. I-reverse bias po natin. Babalik rin po natin ang paglagay ng test prod sa terminals ng diode. Ayan, nagkaroon po siya ng reading tapos nag-OL. Ibig sabihin, okay po yan. Itong rectifier diode dito, i-check natin. Ayan, OL. Ang gawin natin ay pagbabalik na rin po natin ang pagkalagay ng test prod doon sa rectifier diode. Ayan, nabaliktad na po natin. Tapos, ilagay po natin ulit sa diode. Dapat meron siyang forward voltage. Ayan, 0.467. Ibig sabihin, okay po ang diode na ito. Sunod na i-check natin itong diode. Ayan. OL. So, i-reverse natin ang paglagay ng test prod.
dapat meron po tayong masukat na forward voltage. Ayan, 0.485. Ibig sabihin, okay ang diode na ito. Tapos, ito namang bridge diode, sukatin natin dito. Yung output na lang, positive, negative. Ayan, meron po tayong nasukat na forward voltage, 1.018 volts. Pag i-reverse natin, dapat po ay OL yan, o magkakaroon muna siya ng reading tapos OL. Yun dapat ang makita natin dito sa display. Ayan, nagka-reading tapos nag-OL. Ibig sabihin, okay ang diode na ito, bridge diode. Ito, may isa pang Zener diode dito. Check natin. Lagay ang test spread sa kanyang dalawang terminals. Oh, kita natin 0.001 volt. Mukhang shorted ang diode na ito ah. Zener diode shorted oh. Nag-reverse tayo ng test spread. Reverse yan. 0.001 pa rin. Ibig sabihin shorted ito. Sige nga, i-confirm natin. Set natin siya sa buzzer mode ah. Tingnan natin kung magbabuzzer. Lagay ang test spread. Ayan, nagbuzzer siya. So, ibig sabihin, shorted ang diode na ito. Meron tayong na-identify na tatlong piyesa na sira. Itong 10 microfarads, 50 volts na capacitor, lumobo. Kailangan palitan. Itong 10 ohms resistor, open. Tapos ang Zener diode na ito ay shorted. Ayan lang po ang sira na piyesa na kailangan nating palitan para mapagana natin ulit ang charger na ito. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial, at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.